Dutae, mabulok sa bilangguan. Kasama si Sara. Sorry. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share po ako sa inyo. Yes po. Si Sara Duterte po, panay po ang banat kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga kongresista. Panay ang banat nito na paninira sa ating Pangulo at sa mga kongresista. Pero si VP Sara Duterte, hindi niya man lang masagot-sagot ang mga isinampang kaso sa kanya, katulad ng mga confidential fund. Hanggang ngayon hindi niya sinasagot. So, ma'am, ano ang masasabi niyo doon na panay banat sa ating Pangulo at saka mga kongresista na siya mismo ang mga ginastos niya na confidential fund ay hindi niya maipaliwanag? Siguro po para po sa akin, di ba po nung panahon ng kampanyahan, magkasama po sila sa isang team, kumbaga po parang magkasabti po sila. Opo. Tapos ngayon na yung, di ba dati po sabi lalaban siya ng presidente tapos naging vice president na lang. Sana dapat suportahan na lang niya ang ating presidente at saka yung naging desisyon niya paglaban sa pagiging vice president at saka yung pagkaupo niya ngayon, sana yun na lang yung pagbutihin niya yung mga programa niya para sa kanyang nasasakupan bilang vice presidente, tungkulin niya, gawin na lang niya. Sana wag niyang kalabanin ng presidente dahil lalong hindi uunlad kapag yung dalawang nakaupo magkalaban. Kailangan iisa yung kanilang mindset. Yes. At saka siyempre ang pangako nila sa taong bayan, yun yung dapat ang panindigan nila kasi ginagawa nila dapat ito para sa taong bayan, hindi para magsiraan. Kasi po pag ganun po na siraan yung mga nakaupo o yung mga kumakandidato, parang makikita ng tao, dapat ko ba na iboto to? Parang hindi ko iboboto to na sinisiraan niya yung kapwa niya kalaban o kumandamalaban din ang kandidato. Sa halip na iunlad na lang niya yung sarili niya o paano niya palalakasin yung sarili niya sa tao para iboto siya. O pag nakaupo siya, suportahan niya ang mismong ulo ng bansa, ang Pangulo. Suportahan niya para tayo sa Pilipinas, hindi tayo din ibabagsak ng ibang bansa. Yes. So ma'am, ito may tanong ako, pabor ba kayo doon sa impeachment ni VP Sara Duterte para siyempre malaman na rin ng taong bayan kung totoo ba itong kinulundat niya o yung confidential fund na hindi niya may paliwanag? Pabor ba kayo doon o hindi? Para po sa akin, para po talagang mabigyan po ng justice at maipagtanggol din po niya yung sarili niya kung sakaling totoo man yung sinasabi niya or mapatunayan niya na mali yung sinasabi sa kanya, dapat harapin niya yung inaano sa kanya na impeachment po. Yes. Salamat po. Maraming salamat po. Hello ma'am, may tanong po ako. Si Sara Duterte po panay ang bawat kay PBBM at sa mga kongresista kung ano-anong binabato mga paninira. Tapos po, siya po, hindi niya sinasagot ang mga akusasyon sa kanya na may matibay na ebidensya. Ano pong masasabi niyo doon? God bless kay Sara. Sara, alam namin kung ano yung mga ginagawa mo. Sara, alam namin yung stabilization mo. Sana iwasan mo na. Huwag mong pinag-aaway ang mga Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay mga taga-Pilipinas. Kung hindi mo mahal ang mga Pilipino, huwag mo kaming sisirain. Kung gusto mong sirain ang sarili mo, huwag mo kaming idamay. Ano masasabi niyo doon sa mga akusasyon sa kanya na hanggang ngayon hindi niya sinasagot? Dapat sagutin mo na, Sara. Yun ang pagbigyan mo ng pansin. Huwag kaming mga Pilipino. Sagutin mo ng tama kung ano yung akusa sa'yo. Dahil habang nananahimik ka, talagang tumatatak sa isip namin na pawang totoo yung mga haka-haka para sa'yo. Parang awa mo na sa aming mga Pilipino. Palayain mo kami. So, ibig sabihin, pabor kayo na ma-impeach si Sara Duterte? Yes! Gusto ko ma-impeach si Sara para matahimik ang Pilipinas. Dahil siya po ay maraming nagagawa sa ating bansa. Siya lang po nakagawa sa mga project po na ginawa po ng kanyang ama ng una pa. Siya po ngayon nagtutuloy mga programang po yan na hindi po nakikita ang iba. Yun lang po kayo. Yung Team Alyansa. Ang Team Alyansa po, sanasa po sa ating lahat to para sa pagpangon muli ng ating bansa. Pag sulit, siyempre sulit
So, pagsunod PBM, sunod alyansa po tayo. Pilipinas, Sir, support PBM, alyansa. matanong ko po kayo, sir. Anong masasabi nyo doon na ang pangarap ni BBM na 20 pesos ay mangyayari na sa Visayas? Yan po ang hindi po alam ng iba. Ngayon, mong pangako dati ni Pangulong Bongbong na 20 pesos, nangyari na po sa Visayas. At antayin po natin dito ngayon sa bawat po ng Luzon, Visayas, Mindanao po. Pag-antay po tayo, mga kababayan, huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip. Oso ka, sir. Oso ka, Yan po lahat po na pangako ni BBM po. Ginagawa niya po ngayon. Oso ka, sir. Hindi na nakikita. Oso ka dito, sir. Oso ka. Opo, opo. Talaga ni BBM, yun pa, na pangarap po ng kanyang ama, na ngayon po, tinutuloy po niya. Ma'am, kung yung sabi po ni BP Sara po, bakit po yung tatay niya, yung 7 pesos po, hindi po nagawa? Ibig sabihin po, yung 7 pesos po ng araw, pagkaan daw pang aso yan? So, ano pong maminsahe nyo po doon sa naging pahayag ni BP Sara Duterte na sana'y suportahan niya na lang ang Pangulo, ito'y para sa taong bayan at hindi naman para kanino, kundi para sa taong bayan ang 20 per kilo, pero kinundi na niya pa ito. Ang pagpuma, sir, yung sabi po ni BP Sara na suportan na lang pang gobyerno, sabi po? Hindi. Yung pagtulig siya dito sa presyo ng bigas na 20 per kilo doon sa Visayas. Kasi hindi siya pabor eh. Eh bakit po? Yung tatay niya hindi niya po gusto ng araw, eh siya po nung dati nagpangako niyan. Oo. Ang mas mababa po na gusto po ng bigas sa 7 pesos po. Ngayon po si BBM, 20 pesos po ginagawa niya sa Visayas po. Kaya po, supportan natin si BBM po at lahat po ng kanyang ginagawa po. Supportan po natin si Pangulong BBM po. Ito sir, may tanong po ako. Sir, ano naman po ang masasabi nyo ngayon po, nalaman po na sa Senate hearing, itong ginawa ng China, nagbigay ng pondo para dito sa mga trolls dito sa Pilipinas para sirain ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano pong masasabi niyo doon sa China na nangingialam dito sa eleksyon ng bansa natin? Sana po sa mga tumutulig sa po sa ating Pangulo, dapat po, bago sila magsalita, alamin po nila muna kung ano po yung sinasabi po nila sa pagkuhan po sa ating Pangulo. Kung puro po paninira po, wala po mangyari sa atin. Paninira, hanggang tayo po lang dito nagkakaisa. Kaya sabi nga po, tawag po ng alyansa, pagkakaisa po. Ayan. So ito pa sir. Alam po ba kayong ginawa ni Vice Presidente ni Sara Duterte para sa bansa sa clearance ng panunungkulan bilang Vice President? May alam po ba kayong ginawa ni VP Sara para sa bansa? Wala akong masabi sa una po ma'am, yung ano man niya sa edukasyon po. Yun lang po masabi ko sa pagkakamali po ni VP Sara. Confidential. Na until now hindi niya kaya pa. Sir, ito sir, may tanong po ako. Ngayon po, nangingialaman China dito sa eleksyon sa Pilipinas. Ngayon sir, bubuto pa ba kayo ng mga pro-China, ng mga kandidato? Sa palagay natin sir, hindi na siguro kasi nga nagising na tayo sa katotohanan po. Nakapasa atin na po ang Miss Philippines Sea. Pagkakataon po natin ngayon na atin na ang Miss Philippines Sea, huwag na natin ibinta. Huwag na natin ibalik pa sa China. Yun lang po. Thank you sir, maraming salamat po. Hello ma'am, may tanong ako. Bakit po si BP Sara po, panay ang banat niya kay BBM, mga kongresista, sa mga akusasyon niya kay BBM, pero siya na may matibay na ebidensya ay hindi man lang siya sumasagot sa mga akusasyon sa kanya na may matibay na ebidensya. Anong masasabi niyo doon? Kaya nga po, di ba, diyan natin nakikita ang presidente natin na kahit anong batikos sa kanya, talagang nanalik pa rin sa Panginoon. Hindi siya marunong lumaban kasi may hustisya. At saka Diyos na ang bahala. Yan ang lagi niya inaano, di ba? Kahit may ebidensya siya o ano, hindi niya pwedeng ilabas pa. Kasi diyan nga makikita ang presidente na nakapabait, makatao, makaano talaga. Kahit yan yung sinasabi nila mag-ama na yan, talagang hindi talaga ano yan sila.
Yun lang ang masasabi ko. Dahil wala tayong nakuha kay Presidente na kung ano-anong mga masasamang salita. So ano pong masasabi mo kay VP Sara Duterte na hindi niya pa sinasagot ang mga akusasyon sa kanya tulad ng mga confidential fund? Yun na nga, kailangan talaga niyang sagutin ang lahat at pananagutan niya lahat ng mga ginawa niya.